Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ang ating pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong si Atisa pa rin dahil nakikisakay na rin po ang mga Latinos dito sa pangbabash sa kanya matapos yung kanyang controversial na video dito na pinag-usapan sa Vietnam. At even ngayon ay pinag-usapan na rin po siya ng mga Latinos. So tinatanong nila kung bakit daw hindi pa rin international crown itong si Atisa Manalo. The Times Atisa Manalo stayed one step away from the crown. Miss International 2018 first runner-up, Miss Cosmo 2024 top 10, Miss Universe 2025 third runner-up. So ang question nila mga kapolitika is, what does Queen Filipina lack to win an international crown? So yun yung question nila, bakit daw hindi talaga manalo-nalo itong si Atisa sa mga international beauty pageant kung saan ay ilang beses na siyang nag-try or sumugal dito sa mga international beauty contest. Well, mga kapolitika, nakakaawa rin si Atisa kasi talagang trinay niya yung kanyang best para manalo dito sa mga beauty pageant na ito, pero talagang hindi para sa kanya hindi ayon sa kanya yung pagkakataon. Bakit natin nasabi na hindi para sa kanya yung chance or yung pagkakataon? Sa kadahilan ng kung siguro ito yung panahon nila Pia Wurtzbach, nila Catriona Gray at nila yung kumbaga masasabi natin na patas pa yung kompetisyon. Sigurado ako na mananalo itong si Atisa. It just happened na nandito siya sa era na kung saan ay luto-luto yung mga resulta. Okay? So ito yung tinatawag na hindi siya sa tamang panahon, hindi siya sa tamang chance, kung kaya hindi talaga nakoronahan itong si Atisa. At doon naman sa Miss Cosmo ay na-injured siya doon sa sa kanilang rehearsal, kung kaya merong mga activities na hindi siya naka-attend. And then doon naman sa Miss International ay kakapanalo lang natin kay Kylie Versosa. At dito naman sa Miss Universe ay na-timingan na naman na kung saan ay luto-luto at meron ng designated na winner. So in other words mga kapolitika, is talagang yung pagkakataon, yung tinatawag natin na chances ay hindi pabor dito kay Atisa Manalo. Siguro kung nasa timing siya na kung saan ay patas yung laban, patas yung kompetisyon, sigurado 100% ako may corona na internationally itong si Atisa. So masasabi natin na every time na sumasali itong si Atisa sa mga international na beauty pageant ay merong something na kung saan is meron talagang hadlang mga kapolitika, merong barrier bakit hindi niya nasusungkit yung corona. So there are circumstances na inevitable or hindi talaga natin maiwasan. It is out of our control. So yun yung aking masasabi at ang aking mag-reaction. Napakasayang kasi napakalaki pa naman ang potential niya Atisa, most especially dito sa Miss Universe na talagang nagpakitang gilas siya at talagang siya ay nag-shine doon sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. Pero ang sabi nga natin, yung tinatawag na chances mga kapolitika, yung panahon, yung pagkakataon ay hindi na ayon dito kay Atisa Manalo. So napakasayang at tayo nang hinahing rin sa mga sa mga pagkakataon mga kapolitika na sinasabi natin na baka masungkit na ni Atisa yung corona, abot kamay na niya yung corona pero naging bato pa. Okay, well ganun talaga, pero para sa akin is wala naman ng patunayan itong si Atisa kasi ang sabi nga natin ay hindi naman sa corona nasusukat ang pagiging isang beauty queen. At sikat na siya, kilala na siya worldwide. So ano pa ba yung dapat pang patunayan ni Atisa Manalo dito sa mga Latinos na nagque-question kung ano daw ba ang kulang kay Atisa? Well, okay lang po yun kahit hindi nasungkit ni Atisa yung corona kaysa doon sa kinoronahan ka nga pero hindi ka naman nilulubayan ng mga bashers. Wala kang tinatawag na peace of mind at wala kang credibility kahit ikaw pa yung kinoronahan. And I'm talking Fatima Bush. So yun mga kapolitika ang aking mag-opinion. Ano po ang inyong masasabi dito sa comment ng mga or question ng mga Latinos Mexican na ano daw ba ang kulang dito kay Atisa
At bakit hindi niya masungkit-sungkit ang mailap na international crown? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So yeah, Miss Cosmo just reached 1 million, and my new challenge is to reach at least 500 followers here on TikTok. And I don't know if it's really possible. The goal is to achieve it before New Year. Merry Christmas! This is my first time celebrating Christmas away from home. This is my only fear, to be become